Welcome po sa ating online Pinky and Family Worship. Simulan po natin yung ating worship service sa isang panalangin. Inaaniyahan ko po yung isa sa ating mga kapamilya na ilid po tayo sa prayer. Pwede po ba yun? Yan, si nanay o kaya si tatay o kaya si ate, si kuya. Kayo bahala. So tara po, manalangin po tayo. Ayan. So, dako naman tayo sa ating scripture reading na ipopost mamaya namin sa screen. Maya-mayang konti. So, muli, ayan, inaaniyahan ko yung isa sa ating mga kapamilya. Ayan, para i-lead yung Bible reading. Pwedeng pakikuha kung meron kayong mga Biblia dyan sa mga bahay nyo.
You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
welcome po sa ating isa namang online Pinky and Family Worship. So, daming kumakalat ngayong panahon. Sa loob ng 7 months, kumalat yung sakit, coronavirus. Kumalat yung ilang balitang hindi maganda. Well, may mga mabuting balita rin naman na kumalat. May mga tunay sa kapeking balitang kumalat. So, maraming naiibahagi na kumbaga parang yung panahong ito sa atin. Yung iba learnings, yung iba kalungkutan siguro, yung iba kasiyahan. Pero ayun nga, bukod sa may mga naibahagi o kumalat sa panahong to, tayo din mismo na nakatanggap ng mga naibahagi ng panahong ito, may naibahagi din sa iba. May kinalat din tayo sa iba. Marami tayong ibinabahagi sa kapwa natin. Ngayong panahon ng quarantine, ano ba yung naibahagi mo? Sa pamilya mo? Sa mga anak mo bilang magulang? Sa mga nanay, tatay nyo bilang mga anak? Sa mga kapatid mo? O bilang kapatid? O kung sino mang kasama mo sa bahay? Sa mga nagtatrabaho dyan? Bilang ano yung mga naibahagi mo sa mga katrabaho mo? O bilang boss? Ano yung naibahagi mo sa mga empleyado mo? O bilang manggagawa, ano ba yung binahagi mo sa boss mo? Sa mga mag-aaral, ano bang binahagi mo sa guru mo? O siguro sa mga nagtuturo, ano yung mga binahagi natin sa mga tinuturuan natin? I'm sure learnings. Sa mga mag-aaral din, ano ba yung mga binahagi nyo sa mga kaklase nyo? Alam nyo, isa pa to sa sa interesting thing na active yung mga Pinoy ngayon eh. Ngayon dahil isa tayo sa bansa na active sa social media, nakita ko sa isang survey na pang 14 tayo sa pinaka gumagamit ng social media sa buong mundo last 2019. Hindi ko lang sure kung pang ilan na tayo ngayon. So, sa dinabi namin ng bansa, imagine mo pang 14 yung Pilipinas. Sa populasyon na 106.7 million na tao sa Pilipinas. Tapos 85.32% gumagamit ng FB. Siguro mga nasa 90 million na Pinoy active sa Facebook. Sa mga simpleng post mo sa FB. Kasi total din naman tayo lahat makakalabas lagi. O lumalabas dyan lang. Madalas active tayo sa social media. Sa mga sinasabi mo o binabahagi mo sa FB. Ano-ano kaya yun? Good vibes ba? Ako mahilig ako mag-post ng mga jokes sa Facebook. Sa mga cute na mga bagay, lalo mga pusa, mga aso. So, minsan nagpo-post ako ng verse. Ayun yung mga napopost ko sa Facebook. So, ayun nga. Ito pa, isang tanong. Bilang kapamilya natin sa ating Pinky and Family Worship, ano ba yung binabahagi mo sa pamayanan mo? Sa mga kapitbahay mo. So, napatanong ka kaagad kung ano yung binabahagi mo sa loob ng 7 buwan na nag-stay tayo sa community quarantine. May nakakatuwang tinuro sa akin si Jesus kung ano ba dapat yung narapat na ibahagi natin. Ano ba dapat yung role na dapat inagampanan natin. Tapos maaari tayong matulungan ng talata natin ngayong gabi. Kung ano ba yung pinakamahalagang bagay na ating narapat ibahagi sa mga kapwa natin. So, nabasa nyo naman yung yung Matthew 5:14 hanggang 16. Basahin ko para at least ma-recall natin. Sabi, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago.
Verse 15, walang taong nagsindi ng ilaw pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Verse 16, ganoon din naman dapat ninyong gawin. Ang dapat ninyong gawin, paliwanagin niyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo, mabubuting gawa, at pupurihin nila ang inyong Ama sa langit. So, manalangin tayo for one. Nakilang Ama, maraming salamat sa araw na to. Salamat sa mensaheng aming mapapakinggan. Buksan niyo po ang aming puso't isipan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano ba yung narapat na ibabahagi natin? Parang bilang paano ba? Kasapi ba? Sige. Bilang kasapi ng Pinkian Family Worship. Or bilang mananampalataya para mas maganda. Magandang maibahagi na dapat ginagawa natin everyday. Tinuturuan ni Jesus dito yung mga disipulo niya ng mga aral. Kung familiar kayo sa Beatitudes. Yun yung chapter sa Matthew 5. Yun yung marami siyang tinuturong aral. So, lang tayo doon sa patungkol sa ilaw. Para malaman natin ang dapat nating ibahagi. Maihinam na malaman din natin yung ating pagkakakilanlan. Yun yung natutunan ko sa verse 14. Sabi, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay nakikita tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitatago. So, ang pagkakakilanlan pala natin, according kay Jesus Christ, is tayo daw yung nagsisilbing ilaw sa mundo. Liwanag pala tayo. Uy, wow, despite madilim yung kulay ko. Salamat sa Diyos, naranasan ko lumiwanag. Joking aside. Yung Greek word na ginamit dito ay pos, meaning light or source of light. Aba, pinanggagalingan pala tayo ng ilaw. So, dapat pala pinanggagalingan tayo ng ilaw. Siyempre, alam naman natin na yun Diyos yung source ng liwanag. Of course, hindi naman natin yun pwedeng kunin sa Kanya. But then again, hindi naman nakikita ng tao yung Diyos. Siguro nagpakita siya sa ilan. Sa mga characters sa Bible. But then again, hindi naman siya nakapagpakita sa akin eh. So, parang, paano yun? Saka wala din dito si Jesus. Nasaan ba si Jesus? Nasa langit si Jesus kasama ng Ama. So, dapat pala, tayo yung maging source ng liwanag. Kasi, ayun nga, hindi naman nakikita yung Diyos eh. Wala naman na si Jesus. Nasa langit na. So, para malaman na at some point, nag-i-exist yung kagandahang loob ng Diyos. Dapat nakikita yon sa mga naniniwala sa Kanya, which is tayo yun. Naniniwala ka ba sa Diyos? Nananampalataya ka ba? So, kung nananampalataya ka, dapat lumiliwanag ka. At pinagkukunan ka ng liwanag. Hindi yung laging nagdidilim yung paningin mo. So kaya narapat maging tulad tayo ni Hesukristo. Sabi yun ni Pablo sa Ephesians 5:1-2. Nandito sa lupa bilang pinanggagalingan ng ilaw. Dapat pinamumuhay natin kung ano yung natututunan natin sa salita ng Diyos. Marami na tayong narinig. So, maganda na malaman natin yung pagkakakilanlan natin. Ano yung next ko natutunan? Ito yung next ko natutunan. Ngayong alam na natin yung pagkakakilanlan natin bilang liwanag ng sanlibutan. Of course, bilang liwanag, di mo masusolo yung ilaw na meron ka. Kasi hindi mo yung maitatago. Pag nalaman ng taong Kristiyano ka, i-expect ng tao na dapat ito yung kilos mo. Naalala ko, may kwento ko. Nung last time na umuwi kami galing sa birthday ng kaibigan namin,
nagkwento yung tatay nung kaibigan ko habang nagda-drive siya. Sabi niya, alam mo, merong kapitbahay kami kasi nakatira sila sa apartment. Pastor yun. Oo, natatandaan ko, pastor yun. Pero, hindi siya nagbabayad ng renta. Anong klaseng pastor yun? Alam niyo yung alam niyo yung pakiramdam. Ako bilang pastor naririnig ko yun. Nalulungkot ako kasi, syempre, ayun nga, dahil may pagkakakilanlan ka bilang ilaw, hindi mo yun maitatago. Tapos yung mga tao sa paligid mo, sa ayaw mo at sa gusto, mag-expect yun sa'yo ng mga mabubuting gawa. As in, mag-expect yun sa'yo. Lagi yan sa'yong sasabihin na kala ko ba nagsisimba ka? O kala ko ba Kristiyano ka? Bakit sumasagot ka? Bakit ang tamad mo sa bahay? Bakit Bakit lagi kang nasa labas? Nagiinom? Bakit gulo ka? Bakit di ka pumapasok sa school? Bakit mahilig ka may pagchismisan? Chismis yung buhay ng kapwa mo. Ba't nanguhaan hindi sa'yo? Kala ko ba, makakarinig tayo ng mga ganyan, katulad nung tatay nung kaibigan ko. Nalungkot ako, pero ayun nga, ganun kasi talaga yung buhay. Lalo ng mga Kristiyano, ni-expect ng mga tao na dapat nabubuhay tayo. Dapat, hindi mo itago yung liwanag na meron ka, kasi di mo yun maitatago kahit gawin mo. So, sana sa 7 months na mumuhay tayo sa liwanag, So, yun ang pagiging basahin natin yung verse 15. Walang taong nagsindi ng ilaw at katapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, nilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Yung ilaw natin dapat nagsashine yan. Di porket yun yung pinaka-corny na gagawin. O kaya hindi yun, o kaya uso yung mga bagay na hindi magandang gawin. O kaya uso yung nakikigaya tayo sa ganap ng iba. O kahit mahirap maging liwanag, lalo na pag may pinagdaraanan ka, maging liwanag ka pa rin. Kasi inaasahan tayo ni Jesus. Kalakip ng pagsabi ni Jesus ng compliment na na tayo yung ilaw ng mundo is yung responsibility. Na dahil ilaw ka, so that nagliliwanag ka. So sa loob ng 7 buwan, nagliliwanag ka ba? Siyempre kung hindi tayo magliliwanag, sino yung magliliwanag dapat? Sino pa yung aasahan ng Diyos? Never kinahiya ni Jesus yung ginawa niya para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Never niya yung kinahiya. Yung pagliliwalag doon. Lagi natin yung tandaan kung darating yung time na parang tinatamad ka magliwanag or nahihiya kang mag-shine. Sana kaliwanagan yung nababahagi natin sa madilim na mundo na to. So, bakit ba natin kailangan maging liwanag? Tanong mo ba sa sarili mo? Alam niyo, nung naranasan ko yung kagandahang loob ng Panginoon, inisip ko personally, paano ko yun masusuklian. Kasi, sobrang thankful ako pagkat nabigyan ako ng pag-asa sa buhay. Kahit na based sa personality ko, hindi talaga ako tumitingin sa bright side. Pero yun nga, kakaibang positivity, kakaibang pag-asa yung nabigay sa akin ng Panginoon. Inisip mo ba na bakit kailangan mo maging liwanag? So, ito yung sagot ng verse 16 doon.
Ganoon din ang dapat nyong gawin. Paliwanagin. Sorry. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo. At pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kasi, bakit kailangan natin magliwanag? Kasi may mga taong tulad natin noon na namumuhay rin sa kadiliman. Tapos wala silang patutunguhan. So magliliwanag tayo para, alam nyo yun, i-guide natin din sila at some point. Need nila yung pag-asa na pinaranas ng Diyos sa atin. Saka bukod sa need nila yon, napapapurihan yung Panginoon pag ginagawa natin tong mga bagay na to. Alam mo paano maging mabuti? Lagi kang may choice. Sa mga binabahagi mo sa kapwa mo. Sa mga ikinakalat mo. Lagi kang may choice. May choice ka maging masunuring anak o maging tamad. May choice ka lagi na maging violenteng magulang o hindi. May choice ka kung magiging chismosang kapitbahay ka o hindi. Ay, may choice. Sana dahil alam ng mga tao, ayun nga kasi hindi natin maitatago yung pagkakakilanlan natin sa iba. Sana piliin natin na every time meron tayong maibabahagi sa kapwa, yun yung nagsilbi tayong liwanag. Nagsilbi tayong liwanag para ma-lead natin sila sa daan papunta sa pagkilala din nila kay Jesus. Amen. Kaya minsan maraming di naniniwala kasi tayo mismo hindi tayo gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Huwag tayo doon sa na yan. Sa point na yun. Piliin natin laging papurihan yung Panginoon. Alam ko mahirap yun. Pero tingin ko yun yung mas rewarding na maaari nating magawa ngayong panahon ng pandemic. Especially sa mga pinupost sa Facebook. Guilty ako na hindi ako nagpo-post ng masyadong godly na mga bagay. Kasi I see to it na yung Facebook is just for fun. Sishare ako lagi ng positivity doon. Yun, nagpo-post ng mga rants. Kung gusto mo rin lang naman bumawi sa Panginoon, muhay ka sa liwanag para sa kapwa mo. So, I'm about to end. Sa dami ng kinakalat ngayon sa mundo. Virus, hate, katoksikan, fake news, false hopes. Kabilang sa pamilya ng Diyos, nawa maging liwanag tayo sa mundong puno ng kadiliman. Huwag na maging pasaway sa mga pinagbabawal ng gobyerno. Huwag na mag-post sa FB na mga galit, chismis. Maging aware sa mga nababalitaan kung legit ba yun or fake. Total, madalas naman tayo nasa social media. Libre lang mag-google para i-search. Maging mabuting ehemplo sa mga kapamilya natin sa bahay bilang magulang. Maging mabuting magulang tayo sa mga anak natin. Maging mabuting anak tayo sa mga magulang natin. Maging mabuting boss sa mga empleyado. Siyempre, of course, maging masipag na trabahador din. Maging mabuting estudyante. Bilang mga mananampalataya at bilang Pinoy, nakabilang sa Pilipinas Fellowship. Bilang sa community ng Pingkian. O kung saan ka man. Ayun lang, magandang gabi.